Sa isang nayon, habang isinasagawa ang seremonya ng pagdurugtong ng dalawang magkabiyak na piraso ng bato, isang grupo ang umatake at pinatay ang mga taga-nayon. Kaagad na tumakbo ang isang matanda at isang babae upang kuhanin ang kapiraso ng bato at saka nag-teleport palayo sa lugar. Nag-aagaw buhay na ibinili ng matanda ang kapirasong bato kay Eclair. Samantalang ang kabiyak nito ay napasa kamay ng mga taong umatake sa kanila. Pagkatapos yun ay tumakbo na palayo ang duguwang si Eclair hanggang sa nawalan ito ng malay. Makalipas ang panahon, sa bayan ng Negura, isang hamon ang tinanggap ng grupo ni Natzo ayon sa ipinaskil ng alkalde ng bayan, ang misyon na mahuli ang tinatawag na Giz na siyang pinuno ng isang grupo ng bandido. Habang tumatakbo, na-corner sila ng mga tauhan ni Giz pero tanging si Giz lang naman ang pakay nila. Tinanggap nila ang misyon na iyon dahil sa kapalit na pabuya. Sa pagsugod ng mga tauhan ay hinarap nila ang mga ito gamit ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Sa kabila ng pakikipaglaban ay nagagawa pa rin nilang magtalo-talo. Maya-maya pa ay nakita nila si Lucy na hinahabol si Giz dahil masyado itong desperada sa ibibigay na pabuya. Pero sa huli ay natakasan pa rin sila nito. Ikinagalit iyon ng alkalde dahil bukod sa nasira nila ang bayan ay natakasan pa sila ni Giz. Kaya naman wala silang makukuhang pabuya. Humingi naman ng paumanhin sa grupo si Lucy. Pagkatapos ay umalis na sila. Sa Ishgar Magic Council Headquarters, nagkaroon ng pagtitipon ng mga taga-konseho at ang mga guildmaster upang pag-usapan ang tungkol sa misteryosong kapangyarihan ng mahika na nadetect sa kabundukan ng Hilaga ng Fury. Bagaman iniimbestigahan pa ay iniugnay nila ito kay Zirep. Mahabang proseso pa iyon para kay Makarov kaya naman nag-utos ito sa misteryosong lalaki. Samantala, nang makabalik ang grupo ni Natzo sa kanilang bayan, nagpaalam si Lucy na maliligo muna. Sa isang restaurant, nagkaroon sila ng selebrasyon, at doon ay kinamusta sila ng kanilang mga kasamahan. Habang naglalakad pa uwi si Lucy, nakasalubong niya si Eclair na bigla na lang nawala ng malay at humingi ng tulong ang kasama nito na si Moman. Samantala, sa pamunuan ng Veronica, kinuha ng prinsipeng si Cream ang samahan ng Carbuncle upang mahanap ang kapiraso ng bato sa pagnanais nito na maipakita sa mga taong dadalo sa ika-400 anibersaryo ng kanilang pamunuan ang pagdurugtong ng dalawang bato, at para gumanda ang imahe niya sa lahat. Bilang kapalit, pinangakuan niya si Carbuncle ng malaking pabuya, 400 milyong mamahaling bato at dagdag na seguridad sa pagdiriwang ng anibersaryo. Sa isang bar ay pinag-usapan ng samahan ng Carbuncle ang kanilang misyon. Sa kabilang dako, tinulungan at binigyan nila ng makakain sina Eclair at Moman, ngunit mukhang hindi ito nasiyahan kaya humingi ng paumanhin si Moman. Sinubukang makipagkilala nina Lucy, Natzo at Happy ngunit umakma na itong paalis. Nang biglang pigilan ito ni Charles at sinabing delikado ang kagubatang pupuntahan nito pero nagpatuloy pa rin ito sa pag-alis. Sinundan sila ni Lucy at sinabing sasamahan nila sina Eclair upang protektahan kung talagang desidido silang pumunta sa hangganan ng kagubatan, ngunit tinanggihan pa rin sila nito. Doon nagpumilit sina Lucy na samahan sila at dumating na rin ang iba pa nilang kasamahan at wala nang nagawa si Eclair. Sakay sa tren, tinanong ni Lucy si Eclair kung saan ito nagmula ngunit sinabi nitong hindi niya natatandaan at patuloy na sinusungitan si Lucy, bagay naman na inihingi ng tawad ni Moman at sinabing hindi lang ito pala kaibigan pero mabait na tao si Eclair. Maya-maya pa ay narating nila ang Rose Garden, sinulit ng bawat isa ang kanilang oras doon, maliban kay Eclair kaya sinamahan na lang siya ni Lucy. Maya-maya pa ay nag-check-in na sila sa Hills Hotel. Habang nasa kwarto sina Lucy, Eclair at Moman, inatake sila ng nakamaskarang lalaki. Hinabol sila nito hanggang sa nahulog sila sa mataas na pader. Nang aatakihin na sila ng lalaki ay dumating sina Natzo, Happy at Gray. Tumakas ang lalaki at hinabol ito ni Natzo at Gray ngunit bigla itong naglaho. Nang makabalik sa silid, doon sinabi ni Eclair ang tungkol sa kapirasong bato na ipinag-utos sa kanyang dalhin kay Callard sa hangganan ng kagubatan na siyang dahilan kung bakit siya tinutugis. Dahil sa pagkawala ng alaala ni Eclair, hindi niya maipaliwanag sa grupo kung para saan ang batong iyon. At kahit hindi niya maalala ang itsura ni Callard, pipilitin niya pa ring mapuntahan iyon. Sa kanilang pagpapatuloy, nakaharap nila ang iba't ibang klase ng halimaw. Nang nalampasan nila ang harang na pumipigil sa mga halimaw, narating na nila sa wakas ang bahay ni Callard, sira at walang tao. Nakita ni Eclair ang kanyang litrato at nang hawakan niya ito ay nagliwanag ang tila bowl ang kristal, lumabas ang imahe ni Callard at may ibinigay na mensahe tungkol sa pagkakaligtas niya mula sa mga kalaban. At ang tungkol sa The Spell Magic na magagamit nila upang mapawalang bisa ang bato na ipinaubaya niya na kay Eclair. Doon din niya nalaman na ito pala ang kanyang ama at sumakabilang buhay na ito at saka nabasag ang bowl ang kristal. Matapos iyon, sinubukan nilang hanapin ang aklat ng The Spell Magic ngunit hindi nila ito makita.
Habang si Eclair ay dinamaya ni Lucy sa kanyang pagdadalamati. Maya-maya pa ay nagtipon-tipon sila at doon hiningi ni Eclair ang tulong sa grupo upang mapawalang bisa ang bato. Nang suriin nila ito, wala silang nakitang kakaiba dito. Maya-maya pa ay naisip nilang basagin na lang ito ngunit masyado itong matigas. Sinabi ni Erza na hindi na sana nagpakahirap si Callard na gumawa ng Dispel Magic kung mabilis pala itong mabasag. Nang biglang may magpaputok sa gusali ng fairy tale, ang carbuncle. Nagharap ang dalawang grupo hanggang sa nakuha ng carbuncle si Eclair. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang master na si Makarov kasama sina Godgil at Lily, ibinalita nito ang tungkol sa misteryosong kapangyarihan ng Mahika. Batay sa pagmamanman na ginawa ni Godgil at Lily sa pamunuan ng Veronica, ipinag-utos ng prinsipe ang pagdukot kay Eclair upang makuha ang kapiraso ng bato at ang planong pagdugtungin ito. Kapag naging isa ang bato, mabubuhay ang selyadong Phoenix na siyang magbibigay ng buhay na walang hanggan na siyang ninanais ni Prinsipe Cream. Kaagad na kumilos ang grupo ni Natsu kasama sina Godgil, Lily at Juvia upang iligtas si Eclair. Sa Veronica, tuluyang napasa kamay ni Cream ang kapiraso ng bato at ipinagbilin sa carbuncle ang pagbabantay sakaling may umatake. Kinabukasan, ibinalita ni Makarov sa konseho ang planong pagbuhay sa Phoenix at ang mga posibleng mangyari ngunit hindi siya sinang-ayunan ng mga ito sa planong paglusob sa pamunuan ng Veronica. Sa araw ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Veronica, umatake ang grupo ni Natsu, naghiwa-hiwalay sila at isa-isa nilang hinarap ang tauhan ni Dist at natalo nila ang mga ito. Nakaharap ni Natsu si Dist ngunit wala silang nagawa dito at nang isakay sila ng mga kawal sa karuwahe ay nagawa nilang makatakas. Maya-maya pa ay inanunsyo na ni Cream ang pagsasama ng dalawang bato, habang pilit isinisigaw ni Eclair ang pagtutol dito, at doon ay sinilaban siya ng kawal. Pilit siyang iniligtas ni Moman na naging dahilan ng pagkamatay nito. Tuluyang nagdikit ang dalawang bato nang biglang inagaw ito ni Dist mula kay Prinsipe Cream at idineklara ang sarili bilang tagapamahala. Dumating si Makarov dala ang trump card na kinuha nila ng walang pahintulot. Maya-maya pa sa halip na Phoenix ay lumitaw ang napakalaki at metal na halimaw at sinimulan nitong sirain ang lahat sa paligid. Gayunpaman, sinakihan ito ni Dist sa likod upang makuha ang dugo nito para sa buhay na walang hanggan, ang hindi niya alam ay ang luha nito ang nagsisilbing dugo nito. Sinundan ni Natsu si Dist, nagharap silang dalawa hanggang sa natalo niya ito. Habang patuloy na namimansala ang Phoenix, nagsama-sama muli ang mga miyembro ng fairy tale upang tumulong sa iba. Sa isang eskinita, sinabi ni Eclair kay Lucy na bumalik na ang kanyang alaala, sinabi nito na ang Veronica ang dati nilang nasirang nayon. Nabigyan na si Eclair ng buhay na walang hanggan, 400 na taon na ang nakalipas upang mabuhay siyang muli at mapawalang bisa niya ang bato, kung hindi man niya mapawalan ng bisa ay dapat niya itong sirain sa kahit na anong paraan, hindi na dapat pang mabuo ang mga bato para makapamuhay pa rin si Eclair. Maya-maya pa ay niyaya na ni Lucy si Eclair na lisanin ang lugar. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Natsu, dumating si Laxus at ang Thunder God Tribe pati na rin ang iba pa nilang kasamahan upang tumulong na mapabagsak ang Phoenix. Ibinigay ni Makarov kay Erza ang sagradong palaso na ginawa ni Callard na itinakas nila sa Magic Council dahil iyon lang ang paraan para masira ang bato at ang Phoenix. Patuloy ang pagharap ni Natsu kay Dist habang inaalalayan naman ni Lucy si Eclair nang biglang mabiyak ang lupa at nahulog sila, sinalo sila ni Gis na naroon dahil nabalitaan nito ang tungkol sa bato. Maya-maya pa ay napabagsak na si Dist ngunit ang Phoenix ay nananatili pa rin. Hanggang sa hinigop nito ang mga kapangyarihan ng mga naroon at bumuo ng napakalaking bola ng apoy upang sirain ang mundo na lubhang napakapanganib. Nakarating si Makarov kina Eclair at Lucy, ipinaliwanag nito na dapat mapigilan iyon at ang magiging kapalit nito ay ang buhay ni Eclair. Bagay na hindi sinabi ni Makarov kay Erza pagkat tatanggihan niyang panahin ang bato kung malalaman pa niya iyon kaya pasa ni Makarov ang buong kasalanan. Hawak na ni Erza ang sagradong palaso at tanging hudyat na lang ni Makarov ang hinihintay nito. Maya-maya pa ay tinanggap na ni Eclair ang kanyang kapalaran kaya ibinigay na ni Makarov ang hudyat kay Erza. Inasinta nito ang mata ng Phoenix kung saan naroon ang bato. Kasabay nito ang pagsabog ng bowl ang apoy sa kalawakan kaya ibinaon ni Natsu ang palaso upang masira niya ito. Kasabay ng pagkabasag nito ang paglaho ng katawan ni Eclair na naging espiritu at doon ay muli silang nagkita ni Moman, bago maglaho ay nagpasalamat sila sa mga taga-fairy tale. Sa pagtatapos, nalungkot ang lahat at ang walang kaalam-alam na si Erza. Habang si Lucy naman ay dinamaya ni Natsu sa labis nitong kalungkutan. Sa kabila ng natamong pinsala ng Veronica, sinubukang bumangon muli ng mga tao roon at muling binubuo ang mga nasirang gusali. Samantalang ang mga taga-Magic Council ay hiyang-hiya dahil wala silang nagawa. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.